Ano na nangyari? Nagpalitada na. Very good ah. Sabi ko nga magandang gawing fertilizer din po yung duckweed. Yan. Yan na, update tayo mga ka-farmer sa ating project. Medyo kaunting push pa tayo at matatapos na rin to. At ang plano namin dito dahil mukhang unahin na natin muna yung sa kainan. So ito gagawin ko na munang gulayan. Yun nga lang, kailangan natin ng daanan kasi yung pag tumigas kailangan natin magtambak doon. So kailangan natin pero hindi na po aabutin kasi ngayon ay August, September, October, November, baka December pa po kung sakali. Kasi wala, malambot na po talaga yung lupa. At the same time yung kinukuhanan medyo singit-singit lang. Napakahirap. Ito nga kahapon. Ito po ay diniliver kahapon. Kaya lang tingnan nyo naman, bakil-bakil. Napakalagkit, para siyang clay, na literal na clay yung laruan ng bata. Na ayun tingnan nyo, tigas na ibang klase. Ibang klase po ito. Ito yung parang ginagawang paso talaga mga ka-farmer. Kaya nahihirapan silang ibaba. Compare dito, pakita ko sa inyo yung lupa na kinukuha, inadala nila dito. Pag ginanon yung truck, diretso hulog. Kahit sabihin mong medyo basa, ito talaga kumakapit. Grabe. So ayan, ito ang gagawin natin, lilinisin natin yan. Gagawin natin ang itatanim natin dito is pwede tayong maglagay ng pipino. Maganda ngayon kasi umuulan pa. Pipino, yung mga pang natin, pakbit, kalabasa, sitaw, okra. Yung 4 po na yan. Ito yung lupa, magkaiba sila. Medyo magkaiba sila. Kaya although pagbasa malagkit din. So ayun po yung magiging itsura niya dito sa loob. Tingnan nyo, ngayon ko lang pinakita. So parang magkakaroon siya ng bakod. Sa taas naman parang fence na lang ilalagay natin. So sana paikot siya. At ito papasudsud natin to ng loader pagka nakaluwag-luwag na tayo ng schedule din. Tsaka hindi na rin po ngayon pwede. Ito i-scrape natin to. Makukuha pa natin yung tambak, di ba? So ito dito i-scrape natin. Pantay natin yan, i-scrape natin. So ang laki pa po ng lupang makukuha. Pwede pa natin ipandagdag sa kung saan man natin pwedeng dalhin pa. Kasi ang iniisip nga medyo hirap po sa yung sabi ko mas maganda sana kung medyo nakaano na ng konti. May butas na lang doon para hindi na magkanal, kasi kung magkakanal pa gastos na naman bigat So sinasabi ni Papa yung obligado tayo magkanal. Sabi ko, Papa, yan parang kung gagamitin natin ng gravity baka hindi na. Basta ang importante divert natin yung tubig. Kasi ang mangyayari po niyan, yung ang iisipin na lang namin yung tubig na manggagaling yung papatak dito. Wala na po kasi yung galing dito diretso na dun So yung mga papatak na lang na masasahod na lang po talaga ng lugar. Yun na lang yung tubig na po problemahin. So ang maganda talaga niyan, ka na lang i-guide mo na lang yung tubig na, di ba, pasimple lang na medyo klibe, doon na lang po ang bagsak sa mga butas. So ayun, sana po ay ganun na lang. Kasi kung magkakanal na naman, ganun din magkakanal ka, doon mo ipapapasok, magbutas ka na lang dito, di ba? Lagyan mo lang ng parilya o diyan ang papunta ng tubig, di ba? So hindi naman laging ganun ang kalakasan ang ulan, hindi na problema yun.
namatay ata yung akasyang tinanim ni Kongkong dito. Hindi kinasihan. Ay, ito buhay pero bali-bali na. Yan ang problema dyan. Ayan na, nabuhay pero bali-bali. Tapos silipin na rin nga natin itong ating trinim na langka. Ano bang storya mo? Walang bunga. Sabi ko kay Kongkong manghingi siya sa sa taas, baka may makita siyang langka at gagatain namin, mga ka-farmer. Isang araw nag-ikot ako dito, yung nyog dinali na naman. Tindi talaga yung uang na yan, napakatindi ng uang. Pero buti na lang isa lang po ang perwisyo na agapan. Ayun eto yung isa. Ganda pa naman, sabi ko ang gandang tingnan. Pero sana ay hindi po namatay. Kasi kung hindi naman po namatay yung puno, wala tayong magiging problema. Basta ang importante, ito naman yung ito naman po yung bagong dahon, Tingnan nyo, tinira doon, Ayan. So talaga nga naman, sana hindi naman po namatay. Marami na palang talong dito ba hindi alam ni Mama Bet ito. Kailangan mag-spray ng konti. Marami pong kalaban. Pero yun na nga, healthier. Marami lang butas. Yung ating mga sili, re-recover naman yan. Pangit, hindi po, talagang kailangan. Tingnan nyo, hindi talaga gaganda pagka ganyan. Kailangan mga cultivate. May ahas dito, katakot. Yan po yung pinutol na rin yung malunggay. Ano ba tong langka na to? Parang aviar din pero hindi siguro. Kasi yung langkang yan, galing Davao yung mga langkang yan. Buto yan ang binili ko. Tapat ng Excelente. Kaya po. Ito baka tabunan din natin to soon. Kasi nabago yung plano ni Bebe. Ito palaka, farmer yan, mga galaw. Ayan, palaka. Ayan, palakang bukid yung kinakain, yung binibingwit nila. Nakalutang lang sa tubig yun. Hindi kagaya nung bullfrog na namamatay. Pero yung binibingwit nila, nakalutang lang. Nakakasurvive siya. So, hindi ko po alam kung anong gagawin nila ngayon. Antabay tayo. Kailangan natin ng loader talaga dito. At kailangan natin maayos ng maigi yung klibi ng lupa. Mapag-aralan para yung tubig ay mag-guide natin kung saan natin gustong bumagsak. So dito wala tayong problema kasi mataas na yan. Ang mangyayari natin dyan, papunta na po doon yung tubig. Doon kasi yun magsasara yun dahil tatambakan din po natin yung taas na yon. So may ipon talaga doon sa kanto yung tubig. At the same time, syempre dito din. Po pwede rin tayo na doon ang bagsak ng lahat. Pero hindi, maganda meron din tayo dyan. Hindi din po pwedeng hindi tayo magbutas. Diba? Yun. Kasi pwede bubutas ka dito, pabagsak din doon. Pero hindi tayo pala pwedeng magbutas dyan dahil yung tubig dito. Paano kaya mahihirapan pala kasi kailangan palang takpan yan. Mataas tayo dito.
ipit yung tubig ano. Dito, magko-connect tayo dito. Dito ang bagsak. Tingnan na lang natin. Kasi nga pala, halos ipapantay po yan eh. Medyo madugo yun ah. Daming ano, tambak na gagamit. Na lang natin. Importante may ano na tambakan na po ito. At least magamit na natin yung kumbaga parang nagkaroon tayo ng para kang bumili ng bagong lote. Yun po yung nangyari. Kasi yung fish pond, may fish pond ka pa rin naman eh. Binawasan mo lang. Kaya lang, hanggat di mo natatambakan, useless po yun. So parang anong nangyari, bumili tayo ng bagong lote, 'di ba? So siguro na sa mga malaki-laki din to. 1.5 siguro to. Square meters. Ganon. So ayan, tingnan natin, wala pa sila. Ano nga gawin nila? Baka nasa kabilang kumpanya sila. Pero may nagwawalis-walis eh. Ay, nisingit ko lang to kasi sayang naman wala tayong upload mamaya. Uy, si Erwin, mga farmer nakatabi kaya nila yung mga linggo. Ayan, silip tayo muna dito sa ating mga alagang isda. Grabe ang kapal na po ng duckweed mga farmer. Ayan o, yung sinasabi ko sa inyo. Pero si Papa yan nagpagawa na. Yan na daw makita. Pagawa ng pangsalok dito. Kahit dito lang mabawasan lang yung yung doon no, medyo kumakapal na rin. Sana po ay inaalala ko yung mga ayungin. Sana naman may makasurvive talaga na sabi natin makapag-adapt. Yung red tilapia wala yan, di natin yan inaalala dahil yan, napakatibay niyan. Same lang yan. Actually, kung tutusin mo, mas matibay po ito sa black. Dahil ito kaya ang salt water. Ganun kalupit yan. Kaya niyo pong alagaan niya sa salt water po. Lalo na yung brackish na tinatawag, pwede siya doon. Ayan na yung mga ayungin. Kita mo naman yung mga ayungin. Red tilapia, ang bilis lumaki. Pati ang kangkong, ang bilis kumapal. Di ba natabunan na po yan, no? Napansin nyo ba? Na grabe na uli, no? Yung iba niyan, dahil nakakapit po sa lupa, nung umangat po yung tubig, natabunan na. So syempre mabubulok na yon. Tapos yung umibabaw, ang bilis din po naka-recover. Ayan ang natin, kangkong. Ayan na yung red tilapia, ang bilis. So 2 weeks na po sila sa Monday. Halos nag-triple na po yung size niya. Expect natin 1 month time, mga 2 fingers na po siguro yan. Kung dito sila matututong kumain, tuloy-tuloy po ng kain po ng feeds may magto 2 fingers na dyan. Tapos after 2 months dapat nasa mga 3 fingers na yan. Tapos 3 3.5, mga ganon dapat. Basta dapat yan 4.5 to 5 months mayroon ka ng size 3 and 4, 3, 4, 5. Yan po yung ano niya, normal na laki pagka full feeding. Ano na nangyari? Nagpalitada na. Very good Nabitin pa tuloy yung buhos ng poste, no? Oo nga. Sa ipit, no? Oo, sabay na. Ayan. Tapos yung takip nito. Ayan, okay na. Alam nyo pala, isipan tong anong to. Yung tubig na manggagaling dito, saan ang labas?
Kasi sabi ni Papa, maglalagay pa daw ng another ano doon. Ganon din eh. Kung may kanal doon, yung galing dito, sana naman lulusot. 'Di ba? Maganda sana maayos natin yung lupa. Pag umulan, doon na yung takbo sa may gilid doon, may butas doon. Diretso na doon, no? Yung dito, kaya lang kasi nahabol din natin yung tambak nung anong yan eh. Yung pader na yan. Oo, kailangan dahil yung tubig pag tumaas, ano eh. Oh, may butas na doon, may grill na ano na. Ayun ang pila-isipan, di ba? Pagka na ano na po yan, pagka naayos na natin yung ano, kailangan natin ng loader dito. Nagtambak, loader na lang natin para hindi na po hirap, di ba? Nagano, ilo-loader natin. Hindi, tatambakan din kasi yan eh. Sa fish pan din ang bagsak. Oh, sino yan? Mukhang magbebenta ata ng daga ah. Ha? Wow. Kongkong. Kanan nyo rin. Ano, pamisaliyo la. Ah, dadaan lang sila. Benta nyo na kay Kongkong yan. Bibili ni Kongkong 300. Dagaers. Ay, ayan, magpapakain pa pala tayo ng ano. Tatakas na ako. Iwan ko na kay na ano. Kasi may ano pa daw po kakain ng lechon. Saturday today. Church day tayo. Mga farmer, ayan. Takasan ko na si baby. Ay. So ayun, pakain pa tayo ng tilapia pala. Tapos sayang yung ano, pitas ni Nene. Panoorin nyo mga farmer comedy. Grabe yung gulat ko talaga. As in, grabe yung pinaka ditong isang suha. Grabe yung gulat ko. Grabe yung gulat ko. Uy! Uy, nako. Paano kaya tayo mag-uulam ng kangkong tuloy-tuloy ah? Bilis. Kasi sabay-sabay natin tinanim. Mali ang diskarte ko. Dapat pala portion by portion. So nung gumanya na, sa uli ako naglagay. So ang mangyayari, ganyan na yan. Tapos ito uli oh. Ayan oh. Bilang ang 2 linggo, pang harvest na naman yan. Diba? Tapos yung radish ko, mukhang gumaganda. Silip lang, mapapanood nyo po ito sa oh, ayan ah, kita nyo daliri na. Pero ang tatanim ko pong isa pang radish ay Korean radish, malalaki. Ayan, malay natin libangan, diba? Sabi nga ni Andrew Dufresne, keep busy living or get busy dying, diba? So nasa iyo yan, nasa sa iyo. Kaya kailangan natin ng hope. Sabi niya pa noon, hope is a good thing, maybe the best of things, and no good thing ever dies. Under the frame. So ayan, pakain muna tayo ng ating mga isdaers. Sana naman ang ayungin makasurvive. Siyempre cross fingers pa rin tayo dahil hindi po ganun kahirap, ay hindi po ganun kadali
magpa laki ng ayungin, lalong lalo na sa pan, dahil wala pa pong halos nag papakain yan. Uy, wala yung aking ano asan kaya yung plastic ko na ano, patay. Wala na naman, sa kaya linagay, kasi nainit, tinapon na naman sa nagawa nga ako nung salok. Ayun, meron doon ano ng sabon. Ayan, bukas na ako magpapakain ng kalapate, fasting sila ngayon. Okay lang, minsan once a week fasting. Ayan, daming palaka ayun dalawa mga nakalutang. Lalaki kailangan po magbawas ng duckweed mga ka-farmer, dahil grabe na, baka hindi na po makahinga yung ating mga tilapia, so babawasan natin yan. Ay, yung mga ayungin uy, dami pa rin nila, thank God, andyan pa rin po, andyan pa rin ang ayungin. Yung mga nakasurvive po yan, kasi marami po ang namatay, actually talaga marami namatay. Di ko alam kay brother kung bakit medyo weak yung ayungin niya. Yung mga may itim-itim na konti, parang mas malakas. Hindi natin alam, baka marami din namatay, di ba? So, sabi ko nga sa kanya, tol, sa susunod pwede bang mag-request mas maliit? Meron nun sir, sabi niya. Meron mas maliit, sabi niya. Sabi ko, pwede ba akong mag-request nun na mas maliit, kasi mas ano yung mortality, mas mababa. Ayun, hagis pa po tayo. Ayun, palakaan na nakalutang. Kumakain din ng feeds yung lintik. Ang buwisit. Sabagay sa yung nagko-culture po, di ba? Kumakain talaga. So ayan na, dami pong ayun kita nyo? Lakas kumain. Ang kinakain niya, hindi, feeds din. Buwisit. Ayan ang lakas kumain ng feeds. Hagis pa tayo ng isa, kasi yung tilapia po, magdadatingan na yan. Nauna lang yung ayungin. So ayan, maya maya dadatingan na po yan, mga red tilapia natin. Ang bilis lumaki, grabe. Sana matuto sila dito na kumakain, kasi makikita nyo po, in 4 months time ako si Dexter mamimingwit na. May December siguro, September, October, November, December, pwede na December may mabibingwit na tayong red tilapia. Budgetan natin yan ng sabihin mo na 3 sako isang isang sako isang linggo. Kaya ba? 3,000 lang naman konti lang po ang kakainin yan. Pero syempre yung ayungin din, pero mostly tilapia na po yan, lalakas kumain. May duckweed pa tayo, so natural food. Ayungin po yan, wala pa di ko pa nakikita yung mga red tilapia. So ayan, medyo nakakahinga pa tayo, ibig sabihin marami pa ang buhay na ayungin, kumakain, plus yung mga naandun pa na hindi naman po dito kumakain din. Puro ayungin po yan kumakain na yan, pero sa ilalim yan ang dami. Kaya lang hindi po natin makita talaga kung yung size ba nila nag-i-improve or kasi hindi po naka-camouflage, hindi natin makita. Ang nakikita lang natin ay yung bubbles, yung galaw ng tubig. Pero ayan, nagpagawa na po si Papa Yam ng pangsalok. Sabi ko nga magandang gawing fertilizer din po yung duckweed. Ayan, bubulukin mo, pangdidilig mo yung niya, maganda din yan. Ayan, busy po tayo sa lechonan. Grabe na Father's Day tayo Sabado. Hindi pa ako nakalabas gaano doon sa Chapan. Sinusundo na ako magpapapicture. Hindi pa rin makalabas sa dami po ng sunod-sunod na order. May mga take out na 2 kilo, 1 kilo, kalahati, 4 na kalahati. Ay, talaga naman. Medyo nahirapan tayo dahil chubby bunny yung ating mga baboy, kaya medyo tinatsya din.
So ayun po mga ka-farmer, nagpapasalamat tayo. Shoutout pala kay Tita Asuncion, yung kaibigan nyo, laki ng tip, tuwan-tuwa yung mga tropa. So marami pong salamat sa inyo sa pagdalaw at hope to see you again. At sana po ay huwag kayong magsawa sa pagsuporta, ayan, sa aming munting kainan. At kami naman po ay kumbaga nagpipilit pa rin na i-improve pa, pinagaganda yung lugar para naman po kahit malayo ang biyahe kahit papano ay mag-enjoy po kayo. So ayun, hindi lang kain, diba, relax ng kaunti. So mag-iisip pa ako at ako naman po ay naniniwala na ibibigay naman ng Diyos yung mga gusto naming mangyari o yung para sa improve pa po ng aming kainan. Kasi ano na yun experience ko na rin personal na talagang timely po yung pagdating ng blessing. So yung mga ideas minsan bigla na lang magpapop up sa isip ko, wala naman ibang nagpapaisip ng kundi siya, di ba? So yung kagaya ng kainan, nag-ikot lang ako doon, nagpop up na lang sa isip ko ano kaya akong lagyan ng kainan. So hit naman, awa ng Diyos hanggang ngayon. Tapos itong tinatambakan namin, di ba? Yung mga ganun ba? Ayungin. Red tilapia. So, ano naman po? Plus yung mga garden, di ba? Dati doon ko iniisip. Never kong naisip dito, di ba? Na maglagay po ng vegetable beds diyan. Pero tingnan nyo naman, all of a sudden bigla na lang dito ako maglalagay ng bed, tama, may araw, complete, perfect perfect place. So ayun, agad-agad nagtayo tayo ng taniman, ngayon nag-harvest na po. So ganun talaga. Kaya ako naman ay basta lang, kapit lang tayo, di ba? So ayun, papasalamat tayo palagi. So ayan, marami pong salamat mga ka-farmer. Tapos na naman ang Sabado namin. Successful, masasabi ko successful. 12 orders na lechon plus yung kainan, success din po. So medyo may pangpasahod na naman tayo next week. Ayun, pambiling baboy. So ayun, marami pong salamat at magandang buhay.